po natin dito sa Kada Umaga para makipagkwentuhan about sa failure, si life coach, Coach Ringuelo. Yes. Hindi ako nag-fail sa pag-pronounce. Yes, correct. Ringuelo. Yes. Welcome, Coach. Thank you so much. At sa ating mga nanonood na Kada, hello. Nakita naman natin yung VTR kanina. Ang sasakit ng mga katanungan na gano'n. Yung parang ang hirap daw gumising na feel mo. Talagang isa kang failure. Diba? Ano ba yung dapat gawin, Coach, kapag ganito? Well, yung failure kasi, naniniwala ako na nasa mindset din natin siya eh. Sobrang laki nung factor na naglalagay tayo ng information sa utak natin and yung information na yun, nadadala natin sa buong sistema natin. So, lumalabas yung emotions natin towards it. So, when we feel like we're failing into something, ando dun yung factor of biniblame na natin sarili natin, dinadoubt na natin, lumalabas yung frustrations natin. So, nagre-reflect siya all over to our body that sometimes it numbed us. Yun. Ang mahirap din kasi, Coach, I think lalo na ngayon, sa panahon ngayon, hindi naman natin maiwasan hindi mag-social media. Yeah. Parang the people around us, parang yun yung nakakadagdag lalo. Kasi minsan meron tayong mindset na kaya to. Pero minsan, yung mga tao sa paligid, kahit di mo kilala, kahit ayaw mo sabihin na hindi ko sila papakinggan, naapektuhan ka, Coach. Yes. Diba? Yun yung masakit. Yes. And sobrang ngayon ng social media natin. We tend to compare ourselves dun sa mga tao. Lalo na yung nakikita natin na biglang successful agad. Na parang hindi natin nakita ano yung progress nila. And then, we tend to compare ourselves na bakit matalino naman ako, kaya ko naman to i-achieve, nagagawa ko rin naman yung kaya niyang gawin. Pero ba't ako hindi nagfa-fly kasing kagaya niya? So yun yung nagiging, I think, the cons of the social media of us comparing ourselves sa story ng ibang tao, sa story natin. Yan. So what should we do, Coach? Okay, so maraming factors eh. Isang tingin ko magandang gawin, which is nakakalimutan natin, is to become more aware of ourselves. Meaning, yung self-awareness natin, nakakalimutan natin kasi lahat fast-paced eh. Yes. So we forget to reflect na kapag kinumpare ba natin yung sarili natin, pag nag-doubt ba tayo sa ibang tao, what are we feeling? Ano yung emotions na yon? Kasi we tend to be overwhelmed with a lot of emotions, tapos magkukulong na tayo. We isolate ourselves, di ba? So, nangyayari, hindi natin alam, malungkot ba tayo? Galit ba tayo? Are we feeling anxiety? Are we worrying for something? So, when we check ano yung mga nararamdaman natin, actually, if we really give time to that, processing our emotions and our feelings, mas makikita natin, ano ba yung gagawin ko next, knowing ito yung nararamdaman ko. Kasi pwede siyang trigger ng past or ng future. Yes. Sabi nga nila, yung worries minsan, di ba, hindi naman siya yung nasa present. Yes. It's about kung anong mangyayari or kung anong pwedeng mangyari. Ngayon, paano nating mananatiling strong or may strength tayo sa ating mental health? Kasi minsan, nakaka-depress po, Coach, yung pagkaka-fail sa isang bagay. Tuloy, kine-carry natin yun as if it's our whole identity, na failure na rin po yun eh. Yes. Pero hindi, di ba po? Totoo. Nagustuhan ko yung sinabi mo kanina na we tend to overthink, tapos unknown talaga yung fini-fear natin. So it leads us to anxiety, worrying for something na hindi pa naman nangyayari or hindi naman talaga siya mangyayari. So nakakalimutan natin to be in the present moment. Ano ba talaga yung current situation? Ano ba talaga yung nangyayari ngayon? And then, dito sa nangyayari na to, how do we want to handle this situation? Kasi, ito pa lang naman yung nangyayari. Hindi pa naman yung mga bagay na we're just creating in our mind, diba? Pwede kasi siyang, we've created that story in our mind and then we start hurting ourselves na hindi na tayo makabangon. Yes. Yun siya. So, eto, Coach, talking about anxiety kasi aligned naman din talaga siya sa failure kung ano mafe-feel natin. Ano ba yung mga exercises or best way to connect with yourself pag nakaka-experience ka na ng thoughts of failing and then nagkaka-anxiety ka, what will happen? Okay. Magandang question din yun, no? This is something na we need to be more aware of. Kasi nabanggit ko yung self-awareness, diba? That all of the things that we're doing
are actually patterns. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin are nagawa natin siya based from experience. So, may mga patterns tayong nagagawa. So, we need to break that pattern. Ibig sabihin, nangyari na siya sa'yo before, for sure, hindi mo first time mag-fail. For sure, nangyari na siya nung bata ka, as you grow, sa school, diba? So, ano yung mga bagay na natutunan mo before? Paano ka nakalabas doon? So, check your patterns before. And if may hindi na nag-work, you need to break it. Meaning, kahit nga simple lang na pag-inom ng tubig, kapag sobrang taas ng emotions mo, binibreak mo na yung pattern kasi binibreak mo yung pag-overthink mo. So, simple lang as holding a warm glass of water, raramdamin mo lang siya, binibreak mo na rin yung pattern. Ito, coach, no, minsan yung iba gumagawa ng count. Diba, yung breathing exercise. Pero, ito, pag aware ka na na may something, paano natin magbigay ng reality check sa sarili natin kung hindi natin alam na unaware pala tayo. And we're just Na suffering. pinagdadaanan natin Diba? pala yun. Yeah. Maganda din Parang yan. denial stage. Parang, diba, in denial ka rin. In denial. sometimes. Oo. Yeah. Actually, in terms of denial, actually, ito yung mga time na hindi kasi natin din binibigyan ng oras yung sarili natin. Ibig sabihin, ito yung moments na gusto mong i-fast track, gusto mong i-fix agad. So, ito na yung lumalabas ka, and then binibisi mo yung sarili mo sa work. May natatamaan, coach. Ay, kaya pala. Ano mo ba? Habang nagsasalita pa kayo. Umiilag. May natatamaan. So actually, kaya importante yung self-care. Kasi hindi mo alam kailan ka ihihit ng challenges eh. Oh, yes. But when you start caring for yourself, ito na yung, kaya marami ako nakikita lately ng mga nag-gym, trying out new things, yung mga extremes, like kunwari, nagda-diving, nagpa-paragliding. May outlet sila May outlet diba? kasi sila, Oo. kasi before pa mangyari yung challenges, binigyan mo na yung sarili mo ng enough love para meron kang huhugutin kapag it hits you. Ala, nakita naman siya. Hindi ko naman you're complete girl. Ikaw naman. I need love for myself. Hindi kasi minsan totoo yun, nakakalimutan natin sa sobrang busy natin, ang dami nating gustong gawin, Yeah. the pressure around us. Parang nakakalimutan natin na, wait lang girl, you need to wake up and love yourself first. Kasi paano mo yan magagawa lahat kung sa ibang tao, alam mo yun, yung parang, wait, kapag tinamaan ka na ng challenge yun na, Yes. yung hina-hina mo na. It's like when you're sick, all of a sudden people start saying, ay, wrong timing to. Wala naman tamang timing Timing, para yes. magkasakit. Pero kung prepared ka, Yes. malay mo naman hindi ka tatamaan. Diba? Parang ganun lang. At dahil dyan, syempre gusto rin makisali ng kada squad ang ating audience dito, Coach. May mga katanungan din sila. Direk Jing, sino bang una nating magtatanong? Si Nenita. Tanong ko lang kung paano kapag paulit-ulit na lang yung failure. Ouch. Yung parang tipong mapapaisip ka na, baka hindi talaga to para sa akin. Isang favorite line ko from someone na I follow, no? It's not actually yung pagiging lack of resources kung bakit tayo nag-fail, but it's our lack of resourcefulness. It's our determination, Actually, di love ba? that. Oo. Di ba? It's our lack of determination na mag-try nang mag-try. Yeah. And when we, pag naubos-ubos na yung try again mo, no? Next question is, did you strategize? Did you actually change something? What did you learn from the Yes. last na na-fail ka? Yeah. Anong pwede mong i-apply ngayon? Yes, Diba? kasi pwedeng you're in a cycle of your own Yes. loops, 'di ba? Pinaulit-ulit mo lang, wala kang binabago. Parang we are our own enemies sometimes. Yes, We yes. destroy Totoo ourselves. yun. Yeah. Yun, Mami. Thank you so much. May dagdag po ba tayong katanungan, Mami Nenita? Thank you po. Next na magtatanong, meron tayo si Dan. Dan, where are you? Nandan ka pa ba? Para hindi tayo masyado serious, baka mamaya umiiyak na pala. Seryoso na Arigado Squad! Yes, Good morning Dan. po. Good morning. Okay lang po ba na sarilihin po ang process of healing po? Mag-isa ka nag-heal. Okay lang daw pa yun. Okay, magandang tanong 'yan kasi others may agree with me, others may not.
Pero naniniwala kasi ako na, di ba, ang sinabi ko kanina, it's all, nasa mindset natin siya. Yes. So may times na we know kailangan natin siyang i-process mag-isa. Because we know our own self. Alam natin how we cope up on things. So meron tayong stored energy on how we heal. Second is that if nakikita natin that we're already hurting ourselves with our own processing, so the way natin siyang kinikimkim, the way natin siyang pinaprocess mag-isa, this is the time na kailangan naman ng external help. Yes. I see. So may time na you're healing on your own, you're giving yourself time to breathe, 'di ba? Kasi may hindi ka ready ilabas, 'di ba? And meron ring time na wherein you need to really talk to your friends. Kasi pag nag-talk ka sa friends mo, naririnig mo yung sarili mo and you're learning from your own self. May mga tao kasi na, sorry Via, may mga tao na introvert eh. Yes. Diba? Yung gusto nila, sa kanila na lang. Feeling kasi nila pag nag-share sila ng problem, eh nakakadagdag sila ng problema sa ibang Yes, tao. totoo. Agree. Paano yun, Coach? Okay. So, ibabalik ko doon sa self-awareness kanina. Kasi ito na yung time para isipin, ano nga ba yung mindset ko about talking to other people? Kasi pwede rin na talking to other people, meron kang failures dati na kasi inano nila ako binash nila ako, binackstab nila ako. So, babalik na naman yung mga triggers mo. May ganun eh. Actually. Pero if ang goal mo or ang intention mo is when you talk to other people, somehow matututo ka about yourself, magbabago din yung mindset mo. So it's all about really learning more about yourself. Okay ba, Dan? Thank you, Dan. Meron pa tayong kada squad, si Delia. Mommy Delia. Good morning, Morning po. po. May tanong lang po ako. Ano po ang best way para makapag-heal agad? Wow. Mabilis na makapag Mabilis na Yeah. Para instant coffee, gano'n. May ganun ba po? Isang timpla lang. Oo. Diba? Sana may ganong solution. Okay, diba? na-snap lang. Okay na ako. Yes, true. But we also know that healing is a process. Yes. Diba? Healing really takes time. But there's also one thing that I learned. Natutunan ko na as you fail fast, you also learn fast. So, ibig sabihin, may tendency kasi tayo na kapag ka mag-fail tayo, akala natin it's a negative thing. But actually, you can actually do simple calculated risks para rin enough for you to breathe, enough for you to learn from something. So, kapag ang mindset mo is, sige, kahit hindi ko to kaya, kahit mag-risk ako ng malaki, itatry ko to because I will learn something about this or I will learn something about new to myself, mas madali ka maka-cope up kasi alam mo na itsura ng failure. Yes. Diba? Galing. Okay na po, Mommy. Thank you, Mommy. And last one, yan ang ating guest. Si Nika. Ito, marami din itong pinagdaanan ko. Inspiring talagang story. Magandang umaga po ulit. Yung tanong ko naman po ay, paano po natin i-overcome yung insecurity? Kahit na-overcome mo na yung failure, may insecurity pa rin po eh. Based sa kanyang Maganda. experience yun. Okay. Ang insecurities, ako naniniwala ako that we're also building it dito sa sarili natin. Ito yung mga bagay na pwedeng hindi naman sinabi ng ibang tao, pero ikaw binild mo siya sa sarili mo, di ba? Ito yung mga times na nagda-doubt ka sa sarili mo, pero kaya mo naman, di ba? Yeah. So, yung insecurities, the only way for me, to overcome it, is to really learn from all the things na ginagawa mo. Ibig sabihin, learning also and identifying yourself. Kasi pagka hindi mo kinilala yung sarili mo, mahihirapan ka din to get your strengths, to get your weakness. Because your weakness, there are ways to improve it eh. Pero if hindi mo lalaanan yung sarili mo ng oras, babalik tayo sa self-care. Diba? Babalik tayo sa Tama self-care naman. at self-awareness at self-love. There will be times na kahit anong tips, lalabas yung insecurities because hindi mo kilala yung sarili mo. Totoo yun. I love it. Thank you, Nika. Thank you. Diba? Thank you.
eto na coach, ano bang inyong mensahe sa mga kada squad? Marami ka nang nabigay kanina na advice. Meron ka pa bang dagdag na advice sa ating mga kada squad na ngayon, hirap silang lumaban at bumangon muli? Yes. Kung napanghihinaan ka ng loob, nabanggit ko na yung self-awareness, self-love, and self-care kanina, no? Kung mapanghihinaan ka ng loob, first thing that I want you to identify is your feelings about it. Your emotions. Really put time and effort on naming. Kasi pag pinangalanan mo ang kalaban mo, mas madali mo siya ma-identify. So, is it sadness? Is it anger? Is it frustration? Pag na-label mo siya, if kailangan mo siyang isulat, mas maganda. Basta you need to label it. That's number 1. Number 2, tingnan mo ano yung way of thinking mo knowing na yun yung nararamdaman mo. Because your emotions drive your thoughts. So kung parang frustrated ka, ayan na maglalabas na yung lahat ng negative thoughts na you created and pwede rin meron ka internally, di ba? So, name your emotions, identify them. Second is to know your thoughts about it. Kasi pwedeng sinasabotahin mo na rin yung sarili mo. Self-sabotage. Self-sabotage na. Naririnig mo na yung negative self-talk. Correct. So, pag narinig mo na siya, what do you want to do with number 3? What do you want to do about it? Ano yung action plan mo? Hahayaan mo lang ba na sirain ng sarili mo yung sarili mo? Or are you going to use this to improve yourself para mas makabangon ka ulit? So, parang ang gist natin dito, ang failure is something na we've created. Pwede kasi yung failure natin lesson sa ibang tao. Yes. Pwede yung failure natin actually is a stepping stone towards our greatness, towards our potential. For sure, walang taong hindi nag-fail. Totoo. Diba? So yung bigat nun, pwedeng ikaw lang ang naglalagay. Yes. So I hope you learn from your mistakes. Etong nga mga kada, gusto ko lang po i-add up, Coach, and Ate Em, especially when it comes to emotions. For me, based on experience, kasi dumaan din naman ako sa mga failure, ganon, in my own ways. For me, yung na-learn ko pa sa process of healing ko is allow yourself to be vulnerable and then iyak. Yes, that's allow the best to feel, way. even if it's a Kasi negative emotion. even before ako, sinusuppress ko yung emotions ko kasi I feel like it's not valid. Pero nung mga times na nire-release ko siya, kahit konting iyak lang, nakikinig na ako sa sad songs para ma-release ko siya and then eventually, it helped me heal. Totoo yan. Because your emotions, your feelings are valid. Yes, correct. Thank you. And always Thank you, have an Coach. outlet as well. Like what Coach Yes. said, hanapan nyo ng activity na makaka-outlet sa inyo dyan. Sa kung anong mga stress na meron kayo, di ba, Coach? And of course, mga kada, huwag kalimutan. Pray. Yes, Yes. pray. Mas Napaka-importante malakas. yan. Oo. Kasi hindi natin alam, yun pala yung strength na pinakakailangan Yes. natin. Yes. And coach, para sa mga gusto pang magpa-coacher, kasi ang sarap papakinggan ko. Ay! Napigilan ko lang. Napigilan ko lang. Parang kinakausap pa talaga ako eh. One-on-one pa na to. Kaya one-on-one session pala. Coach, saan ka pa nila pwedeng makontak at mahanap? Yes, I'm actually more active on my social medias. So, I have my Facebook page, Coach Ri, kung hahanapin nyo siya. I also have my TikTok, and I also have my Instagram account at Positivery. Ayan. Nice. Yes, and actually, I have a website, so positivery.com. I love it. Yes. We'll follow that right now. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. At dahil dyan, meron kaming gift sa'yo mula sa front row. Magiging positive ka talaga dyan with front row. Diba, mga kada sana kayo, wag niyong isipin. Ang pinaka-takeaway ko dito is, minsan ang hirap mag-relearn, unlearn. Pero wag niyo kakalimutan, with those unlearn and relearn, we can learn from those things. Yes. Yun yung sinasabing pattern ni Coach kanina. At mga kada, lagi niyong tandaan that failures don't define us. Yes. Yes! Dahil ito ay nagbibigay lang sa atin ng ibang opportunity upang mas ma-develop pa ang ating sarili at malay nyo yung weakness nyo noon ay maging strength nyo naman ngayon. Correct ka dyan, eh, matiglaw. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.